Naranasan mo na ba na may kausap ka tapos pilit kang kinukumbinsi tungkol sa isang napakalalim na paniniwala? Isipin mo nga yung huling beses na nangyari ito sa'yo. Yung tipong nilatagan ka ng sangkatutak na argumento, 'di ba? Mga sipi sa libro, malalalim na teolohiya. Oo, totoo yan. At ano yung unang naging reaksyon mo? Malamang, nagtayo ka kagad ng pader sa isip mo eh. Nagsimula kang maghanap ng butas sa sinasabi niya. Natural na depensa kasi ng tao yan. Kapag inuulan tayo ng facts, yung critical na bahagi ng utak natin ang gumagana. Pero, teka, paano nung bigla siyang tumigil, huminga ng malalim, tapos biglang nagbahagi ng sarili niyang personal na kwento? Yung kwento ng sarili niyang kabiguan at pagbangon? Ayon, biglang nag-iiba ang ihip ng hangin doon. 'Di ba? Nawawala yung pader, nawawala yung pangangailangang makipagtalo, at yan mismo ang misyon ng malalimangang talakayan natin ngayon. Hihimayin natin yung sining ng pagbabahagi ng sariling kwento o testimonya. Aalamin natin kung bakit kadalasan ang pinakamalakas na tulay papunta sa puso ng isang tao ay hindi ang pagiging magaling sa debate, kundi isang tapat na kwento. Kasi kung susuriin natin ang sikolohiya sa likod niyan, kapag nagsimula kang magkwento tungkol sa sarili mong karanasan, ibang bahagi ng utak ng kausap mo ang nag-activate. May tinatawag sa mga pag-aaral na neural coupling. Neural coupling. Parang sumasabay yung utak. Tumpak! Sumasabay yung alon ng utak ng tagapakinig doon sa alon ng utak ng nagkukwento. Bumababa yung depensa kasi ang kwento hindi siya nagpipilit eh. Nag-iimbita ito. Nag-iimbita ito sa tagapakinig na pumasok sa sitwasyon at maramdaman yung mismong naramdaman mo. Napakalakas ng epekto ng imbitasyong yan. At siguro kaya ganyan kalakas ang hatak ng naratibo sa atin ay dahil, kumbaga, simula't sapul, nakadisenyo na talaga tayo para rito. Oo, bago pa man naimbento ang mga formal na paaralan o mga aklatan. Tama, ang mga ninuno natin, nagkakatipon na sa paligid ng apoy para magkwento. Diyan ipinapasa ang mga alaala, yung mga babala at pagkakakilanlan ng buong tribo. At alam mo, kung titingnan natin ang ating mga batayan para sa talakayang ito, makikita natin na hindi lang ito imbensyon ng lipunan. Ito mismo ang pamamaraan ng Diyos. Napakagandang punto niyan. Kasi ang Biblia mismo, na siyang batayan ng pananampalatayang Kristiyano, hindi naman siya isinulat bilang isang tuyong aklat ng pilosopiya. Oo, isang mahabang listahan lang ng mga batas, di ba? Isa itong malawak na kwento. Nahahati na ito sa 4 na pangunahing kabanata. Paglikha, pagbagsak, katubusan at panunumbalik. Kapag inunawa natin yung 4 na bahaging iyan, makikita natin na ang bawat personal na kwento ng pagbabago, yung testimonyo mo, ay parang isang maliit na salamin ng malaking kwentong iyon. Ipinapakita mo kung paano naging bahagi ang buhay mo doon sa pagbagsak at kung paano pumasok ang Diyos para simulan ng sarili mong atubusan. Grabe, nakaka-amaze isipin na bahagi ka ng ganong kalaking naratibo. Oo, at mas lalong lumalalim ang kahulugan nito kapag tiningnan natin yung salitang Griego na pinagmula ng konseptong ito. Ang salita ay martyria. Dito natin nakuha yung salitang martyr. Yung martir. Sa makabagong panahon kasi, kapag sinabing martir, ang naiisip natin ay yung taong namatay para sa paniniwala nila, di ba? Totoo yan, pero noong unang siglo ng kasaysayan, doon sa mga hukuman sa Roma, ang ibig sabihin lang talaga ng martirya ay saksi. At ang pagiging saksi noon ay isang napakabigat na tungkulin. Kasi nga naman, sa panahon na iyon, ang pagiging saksi sa isang kaso ay maaaring mga hulugan ng pag-aalay ng buhay mo, lalo na kung mapatunayan ng nagsisinungaling ka o kung kalaban mo ay isang makapangyarihang tao. Eksakto. Ang bigat ng sitwasyon, di ba? Pero ang isang saksi sa husgado, hindi naman siya inaasahang maging isang matalinong abogado na magbabalangkas ng batas. Hindi niya kailangang mag-imbento ng sariling teologiya o filosofiya. Ayon nga, tumitindig lamang siya sa unahan para sabihin ang katotohanan ng nasaksihan niya. Sasabihin lang niya, nandoon ako, nakita ko ito, naranasan ko ito. Kaya kapag nagbabahagi ka ng sarili mong kwento, inaalis mo yung bigat na kailangan mong maging dalubhasa sa reliyon. Kailangan mo lang maging tapat na saksi sa ginawa ng Diyos sa buhay mo.
May isang napakagandang pisika na halimbawa niyan sa lumang bahagi ng Biblia. Para sa iyo na nakikinig, isipin mo yung sitwasyon sa aklat ni Josue, Kabanata 4. Ang mga Israelita naglagbay ng 40 taon sa mainit at tuyong disyerto. Napakahabang paglalakbay noon. Sobra. Tapos, sa wakas, tatawid na sila sa lupaing ipinangako sa kanila. At para makatawid, pinatigil ng Diyos ang rumaragasang agos ng Ilog Jordan. Isa itong napakalaking himala. Pero ang nakakapukaw ng pansin ay yung utos pagkatapos nilang tumawid. Ano yung ipinagawa sa kanila? Pinabalik ng Diyos ang 12 lalaki doon sa gitna ng natuyong ilog para kumuha ng 12 malalaking bato at pinatayo ang mga ito bilang isang alaala. At bakit? Hindi para sambahin yung mga bato. Ayon mismo sa teksto, inilagay iyon para kapag nagtanong ang mga anak nila sa hinaharap na ano ang ibig sabihin ng mga batong iyan, magkakaroon sila ng malinaw na pagkakataon para maikwento ang katapatan ng Diyos. Parang naging conversation starters yung mga bato. Tumpak. Natural na tulay iyon para makapagsimula ng isang malalim na pag-uusap. Alam mo, ang bawat karanasan mo ng pagbabago, gaano man kaliit o kalakihan, nagsisilbing 12 bato ng buhay mo. Ito yung mga bakas na nagpapatunay na may dumaan at kumilos sa buhay mo. Kaya kapag nagtaka yung mga tao sa paligid mo kung bakit iba na ang pananaw mo ngayon, di ba? Oo, o kung bakit marong kang kapayapaan kahit ang gulo-gulo ng sitwasyon ninyo sa opisina, ang mga batong ito ang nagbibigay sa iyo ng karapatan magbahagi ng kwento mo. Alam mo, para mas mailarawan natin sa isip ng nakikinig yung pagkakaiba ng pagtuturo ng doktrina kumpara sa pagkukwento ng karanasan, may naisip akong analohiya. Sige, paano mo ilalarawan? Kapag nagpapaliwanag ka kasi ng purong teolohiya, parang ine-explain mo sa isang tao yung siyensya sa likod ng liwanag. Ibinapaliwanag mo kung paano gumagalaw yung mga photon, kung paano tumatalbok yung iba't ibang haba ng kulay kaya nagiging asul ang langit. Mahalaga yung siyensyang yon. Para maintindihan yung katotohanan. Oo. Pero kapag nagbabahagi ka ng sarili mong kwento, parang inaakbayan mo yung kausap mo. Inasama mo siya sa labas bago mag-umaga, tapos sabay kayong nanonood ng pagsikat ng araw. Napakagandang larawan yan. Di ba? Hindi mo na kailangang ipaliwanag yung mga photon. Ipinapakita mo na lang kung ano ang hitsura ng katotohanan kapag naranasan na. At habang pinapanood ninyo yung pagsikat ng araw na iyon, hindi mo na kailangang ipagtanggol kung totoo ba yung araw. Kasi nararamdaman na niya yung init sa balat niya eh. Ang doktrina, nagpapaliwanag ng istruktura. Pero ang karanasan mo, iyon ang nagpapatunay na buhay at kumikilos ang katotohanan. Pero dito na pumapasok yung malaking hamon, di ba? Paano mo isasalisay yung pagsikat ng araw na ito sa paraang malinaw at hindi magulo? Kasi madalas kapag masyado tayong emosyonal sa nakaraan natin, nagiging paligoy-ligoy yung kwento natin. Totoo yan. Kaya dito natin makikita yung halaga ng isang malinaw na balangkas. Isang framework na ginamit mismo noong unang siglo. Yan ang magandang pag-usapan natin ngayon. Kasi kahit gaano kaganda yung pagsikat ng araw, kung nakapiring naman yung isip ng kausap mo dahil sa sobrang gulo ng kwento mo, wala ring saysay. Sa mga sanggunian natin, may isang itinuturing na napakahusay na halimbawa. Isipin mo si Apostol Pablo. Oo, yung sitwasyon niya sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 26. Tama. Nakakatide na siya noon, nakatayo sa harap ng pinakamataas na hukuman at kaharap niya si Haring Agripa at yung mga mataas na opisyal. Nakataya yung buhay niya doon eh. At sa talino ni Pablo, pwede siyang makipagdebate gamit ang pinakamalalim na batas ng mga Judiyo o pilosopiyang Griego? Pwedeng-pwede. Pero anong ginawa niya? Binuksan niya ang kanyang nakaraan gamit ang isang balangkas na tinatawag nating nakaraan, tagpo at kinabukasan. Ito yung before, encounter at after. Sinimulan niya yung naratibo niya sa pagiging tapat sa kanyang nakaraan. Inamin niya na siya ay isang panatiko na walang awang nanguusig sa mga taong sumusunod kay Kristo. Ipinakita niya yung dilim ng kahapon niya. At alam mo, ang psychological na epekto ng pag-amin sa sariling kahinaan ay ang mabilis na pagbuo ng simpatiya. Kasi kapag inilalantad mo yung kahinaan mo, pinaparamdam mo sa kausap mo na hindi ka nagmamalinis eh. Tama.
Pero napakahalaga ring linawin na ang layunin ng pagbabahagi ng nakaraan ay hindi para ipagmalaki yung mga nagawang kasalanan. Hindi para magmukhang sikat ka dahil ang dami mong pinagdaan ng gulo. Ang tunay na layunin nito ay para ipakita yung malaking pangangailangan para sa biyaya. At doon naman pumapasok yung tagpo, yung pangalawang bahagi ng balangkas natin. Para kay Pablo, ito yung sikat na kwento kung saan nabulag siya ng isang matinding liwanag habang papunta sa syudad ng Damasco. Ito yung mismong turning point niya. Oo, yung sandali ng pagbabago. Pero kapag sinuri nating mabuti, ang bida sa bahaging ito ng kwento ay hindi yung pagpapasya ni Pablo. Ang sentro ng tagpo ay yung inisyatiba ng Diyos na abutin siya kahit na nasa kalagitnaan siya ng paggawa ng masama. Napakahalaga niyan. Yung pagtuon sa inisyatiba ng Diyos, nag-aalis yan ng napakalaking pasanin sa balikat ng tagapakinig mo. Kasi kung ibabalangkas mo yung kwento mo na parang ikaw yung nagpursigi, ikaw yung nag-aral ng mabuti, at ikaw yung nakahanap sa Diyos, Iisipin ng kausap ko na, naku, mabuti pa siya, may lakas ng loob, wala akong ganang kakayahan. eksakto. Mapanghihinaan sila ng loob. Pero kapag malinaw mong isinalaysay na ang Diyos ang unang gumalaw patungo sa iyo, nagbibigay ka ng pag-asa na baka ang Diyos ding iyon ay kayang lumapit sa kanila kahit gaano pa sila karumi. Grabe, ang ganda nun. At pagkatapos ng tagpo na yon, inilatag naman ni Pablo ang kanyang kinabukasan, yung after. Yung kinalalabasan ng pagbabago niya. Ipinakita niya kung paano nagbago ang direksyon niya mula sa pagiging taga-usig. Naging isang mensahero siya na nagdadala ng kapayapaan. Ang mensahe dito ay patuloy na pagbabago. Hindi naman ibig sabihin perpekto na ang buhay mo ngayon, kundi mayroon ka ng bagong direksyon at layunin. Malinaw na malinaw yung tatlong bahagi: before, encounter, after. Pero teka lang, gusto kong magbigay ng matinding pushback tungkol dyan, lalo na para sa iyo na nakikinig ngayon na baka napapaisip. Kasi napakagandang pakinggan ng kwento ni Pablo dahil may nakakabulag na liwanag, may boses mula sa langit. Paano kung yung kwento mo ay walang ganyang klasing action? Oo nga, paano kung lumaki ka sa tahimik na pamilya? Oo, yung tipong laging dumadalo sa mga pagtitipon tuwing linggo, umuuwi ng maaga, sumusunod sa mga magulang, hindi ka naman nasangkot sa matinding bisyo o krimen. Wala kang himala sa kalsada, walang pagbagsak sa putikan. Boring ba ang kwento mo kapag ganon? Maraming nag-iisip ng ganon. May halaga pa ba yung patutuo mo kung pakiramdam mo ay sobrang ordinaryo ng buhay mo? Isang napakahalagang tanong yan. At yan talaga ang pinamadalas na dahilan kung bakit nahihiyang magbahagi ang maraming tao. Iniisip nila na yung halaga ng kwento nila ay nakadepende sa dami ng drama. O kaya sa tindi ng kasalanang iniwan nila, di ba? Tama. Subalit, ayon sa ating mga batayan, ang patotoo ng tahimik at tuloy-tuloy na pagsunod ay kasing lakas at kasing ganda ng mga dramatikong kwento. Para mas maintindihan ito, tingnan natin ang buhay ni Jose sa aklat ng Genesis. Wala siyang nakakabulag na liwanag dun Wala. Wala rin siyang malaking kwento ng pagiging rebelde. Ang kwento niya, inabot ng ilang dekada ng pananatiling tapat sa Diyos, ipinagbili siya ng mga kapatid niya, nakulong ng walang kasalanan, dumaan sa matitinding pagsubok. Ang kwento niya ay ang unti-unting paghubog ng kanyang pagkatao. So, pinapatunayan nito na ang lakas ng biyaya ng Diyos hindi lang nakikita kapag umahon ka sa malalim na bangin. Nakikita rin ito sa araw-araw na pag-alalay niya sa iyo para hindi ka mahulog sa bangin na iyon mula pa sa simula. Tumpak. Kaya kung ordinaryo ang tingin mo sa buhay mo, ipinapakita lang ng kwento mo na ang Diyos ay kasama natin sa mga maliliit at ordinaryong sandali araw-araw. Hindi lang siya pang pelikulang may malalaking krisis. Napakagandang pananaw niyan. Nakakahinga ng maluwag yung mga nagsasabing boring daw yung testimony nila. Ngayon, malinaw na sa atin ang balangkas, nakaraan, tagpo at kinabukasan. Tila napakadaling sundin. Pero, at ito ang mahalaga, kahit nakabisado mo ang balangkas na ito, may mga mapanlilang na bitag na kayang sumira sa pinakamagandang intensyon ng kwento mo. At kailangan nating suriin yung mga bitag na iyan para maiwasan mo. Ang unang malaking bitag ay ang pagkahulog sa eksaherasyon. Nako, madalas mangyari ito.
Ito yung natural na tukso natin na gawing mas makulay yung kwento, mas madrama, o mas malala yung sitwasyon kaysa sa totoong nangyari. Minsan kasi pakiramdam natin, kailangan nating mapabilib yung nakikinig eh. Para mas maging exciting kumbaga. Oo. Pero kung pinalalaki mo ang isang simping kalungkutan para magmukhang isang matinding depresyon na muntik nang sumira sa buhay mo, sa sandaling maramdaman ng kausap mo na may halong dagdag ang kwento mo, guguho ang lahat ng tiwala niya sa'yo. Isipin mo nga naman yung huling beses na nagkwento ka tungkol sa isang problema mo sa trabaho. Di ba minsan, napapansin mo na medyo pinalala mo yung inasal ng kaaway mo para lang mas makuha mo yung simpatiya ng kaibigan mong nakikinig? Likas yang sa tao eh. Oo, at alam mo kung ano ang naiisip ko dito. Para itong paglalagay ng masyadong maraming filter doon sa isang litrato na ipopost mo sa social media. Imbes na mas mapaganda, nagmumukha itong halatang peke at artificial. Nawawala yung natural na ganda. At sa usaping espiritual, ang tunay na lakas ng patutuo ay nakaugat sa purong katotohanan, hindi sa pilit na pagpapadrama. Napakaangkop ng panhahambing mo doon sa mga filter. Ang pangalawang bitag naman na dapat iwasan ay ang tagiging sentro ng sariling kwento. Yung ikaw ang nagiging bida. Yung tipong puro ako ang naririnig. Eksakto. Napakadaling mahulog dito lalo na kapag kinukwento natin yung proseso ng pagbangon natin. Ang malaking panganib dito, baka ang patotoo mo ay magmukhang isang palumpating nagbibigay inspirasyon tungkol sa sarili mong katatagan o galing mo sa pagdedesisyon, kailangang laging nakatutok ang liwanag kay Kristo at sa kanyang awa. Kasi kung nagmumukha kang bayani sa sarili mong kwento, parang tinatanggal mo yung pag-asa para dun sa taong nakikinig na baka pakiramdam niya wala siyang lakas para maging bayani sa sarili niyang buhay. Tama, maiisip nila, wow, ang galing naman niya, napakatatag ng loob niya, pero hindi ko yata kaya yan. Samantalang kung si Kristo ang malino na bida, ang maiisip nila ay kung kinaya ng Diyos na tulungan ng taong ito na kasing hina ko rin, marahil ay kaya rin niya akong tulungan. Isang napakahalagang pagkakaiba niyan. At ang pangatlong malaking bitag ay ang pagiging masyadong komplikado. Paanong komplikado? Ito yung paggamit ng malalalim na salitang panrelihiyon na hindi maiintindihan ng isang ordinaryong tao, lalo na yung hindi lumaki sa loob ng simbahan. Yung mga jargon. Yung tipong mga Christianese? Halimbawa, imbes na sabihin ang salitang pagpapakabanal, bakit hindi mo na lang sabihin yung unti-unting pagbabago ng mga gawi ko, di ba? Tumpak. O kaya naman ay yung pagsasama ng napakaraming maliliit ng detalye na wala namang kinalaman sa kwento at nagpapalabo lang sa pangunahing mensahe mo. Dahil dyan, makikita natin na hindi pala pwedeng ibase lang sa lakas ng loob ang pagkukwento. Hindi pwede yung bahala na kung anong lumabas sa bibig ko. Kaya paano natin titiyakin na nakasentro ito at madaling intindihin? Ayon sa mga gabay natin, merong isang napaka-praktikal na hakbang, ang isulat ang iyong kwento. Oo, ang pagsusulat ay higit pa sa paggawa ng isang kodigo na sasaluhin mo. Inirerekomenda ito bilang isang seryosong espiritual na disiplina. Bakit kailangan pang isulat? Alam mo naman, madaling makalimutan ang utak natin. Kapag nagsimula kang magsulat at binalikan mo ang iyong nakaraan, madalas, magugulat ka na lang dahil unti-unti mong naaalala yung mga maliliit na detalye ng katapatan ng Diyos na matagal mo nang nabaon sa limot. Pinapalalim nito ang sariling pag-unawa mo sa karanasan mo. Nagkakaroon ka ng kalinawan sa sarili mong buhay. Ayun. At kapag inalalagay mo ito sa papel, ang payo sa ating mga batayan ay maghanda ng dalawang magkaibang versyon ng iyong kwento. Teka, medyo nalilito ako dyan. Dalawang bersyon. Hindi ba isang buhay lang naman ang kinukwento ko? Bakit ko kakailangan ng dalawang versyon? At saan ko naman gagamitin ng mga iyon? Magandang linawin natin yan. Iisang katotohanan lang ang nilalaman ng dalawang versyong ito. Pero magkaiba ang haba dahil magkaiba ang sitwasyon kung saan mo ito gagamitin. Ang una ay ang 2 minutong kwento. 2 minuto lang. Oo, nakadisenyo yan para sa mga casual at maikling interaksyon. Isipin mo na
Nakikipag-usap ka sa isang katrabaho habang may maikling sandaling pahinga para magkape o kaya nasasakay ka sa elevator kasama ang isang kakilala at nagtanong siya kung bakit parang ang gaan ng ora mo ngayon. Wala kayong oras para sa mahabang panayam. Oo nga naman, ang awkward naman kung magsesermon ka sa loob ng elevator, di ba? Eksakto. Kaya dito pumapasok yung 2 minuto, 30 segundo para sa iyong nakaraan, 1 buong minuto para sa tagpo, at huling 30 segundo para sa iyong kinabukasan. Mabilis, walang halong komplikadong salita, pero malinaw yung pag-asa. Ayos yan. At ano naman yung pangalawa? Ang pangalawa ay ang 10 minutong kwento. Ito naman ay para sa mga pagkakataong umupo kayo ng kaibigan mo para maghapunan at talagang nagbukas siya ng matinding problema sa buhay niya. Kaya sa ganitong pagkakataon, hindi sapat ang 2 minuto. Kailangan mo nang ilatag ang mas malalalim na emosyon, yung tiyak na proseso ng pagbangon mo, at kung may mga salita mula sa Biblia na naging angkla mo sa madilim na panahon, dito mo na ito maaaring ibahagi ng malaya. Dahil alam mong bukas at handang makinig yung kausap mo. Ngayon, para masiguro na hindi ka lalagpas sa oras at hindi ka mahuhulog sa mga bitag na nabanggit natin kanina, iminumungkahi ang pagkakaroon ng isang katuwang sa pananagutan o yung tinatawag na accountability partner. Isang pinagkakatiwalang kaibigan na makikinig habang pinapraktis mo. Oo, sila ang magsisilbing salamin mo. Sila ang magsasabi kung yung 2 minutong version mo ay umabot na pala ng 5 minuto o kung masyadong mabigat yung mga salitang ginamit mo. At higit sa lahat, sila ang titingin kung tunay bang si Kristo ang bida sa iyong naratibo. Napakahalaga niyan. At alam mo, bukod sa personal na pagbabahagi sa mga kaibigan, mayroon din itong malaking kinalaman sa aspeto ng pamumuno. Kung ikaw ay nasa posisyon na mamuno, sa opisina man, sa komunidad, o sa loob ng organisasyon, ang kakayahang magbahagi ng tapat na kwento ay nagpapakita ng pagiging bukas at pag-amin sa kahinaan. Vulnerability, ika nga? Oo, sa kultura natin ngayon, maraming lider ang nagkukunwaring perpekto Nagkukunwaring alam ang lahat ng sagot. Ngunit, kapag ang isang namumuno ay nagpakita ng totoong kahinaan sa pamamagitan ng kanyang patotoo, lumilikha ito ng isang malalim na kultura ng tiwala. Totoo yan. Bumabasag ito sa peking ilusyon ng pagiging walang kapintasan. Natututunan ng mga miyembro mo na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto mula pa sa simula. Nagmumula ito sa isang buhay na naranasang mabasag, ngunit pinulot, inayos at patuloy na binabago ng kamay ng Diyos. Mas madaling sumunod sa isang taong aamin na kailangan din niya ng biyaya araw-araw. Kaya kung ating pagsasama-samahin ang lahat ng ating napag-usapan, bumabalik tayo sa isang napakalinaw na katotohanan. Para sa iyo na nakikinig ngayon, ang iyong kwento, gaano man ito kahaba o kaikli, katahimik, kaordinaryo, o kasimple sa tingin mo, ay hindi lang basta kwento. Isa itong buhay na katibayan ng biyaya ng Diyos na naghahanap ng pusong handang makinig. Hindi mo kailangang magkabisado ng sangkatutak na doktrina, hindi mo kailangang manalo sa debate, kailangan mo lang maging isang tapat na saksi. Isulat mo yung nakaraan mo, yung tagpo mo kasama ang Diyos, at yung nagbagong kinabukasan mo. Umiwas ka sa mga bitak ng eksaherasyon at laging itutok ang ilaw kay Kristo. At bilang panghuli, gusto kong mag-iwan ng isang malalim na kaisipan. Ano yon? Tinalakay natin kung paano ibabahagi ang mga bagay na nangyari na. Pero mahalagang tandaan na ang iyong patotoo ay hindi isang libro na isinara na at nakatabi na lang sa istante. Isa itong kwentong patuloy pang isinusulat araw-araw. Kung paniniwalaan natin na ang buhay mo ay pinangangasiwaan ng Diyos sa bawat detalye nito, ano kaya ang pamagat ng kabanata na isinusulat niya sa buhay mo ngayong mismo? Anong aral o katotohanan kaya ang kanyang hinuhubog sa iyo sa kasalukuyan na nakatakda mong ibahagi sa isang taong mangangailangan nito bukas? Ang taong pakiramdam niya ay mag-isa siya sa madilim na yugto ng buhay niya. Hindi niya kailangan ng komplikadong paliwanag kung paano gumagana ang liwanag. Ang kailangan niya ay may isang taong tatabi sa kanya, aakbay sa kanya, at magsasabihing, "Halika, samahan mo ako sa labas. Sabay natin panoorin ang pagsikat ng araw at hayaan mong ikwento ko sa iyo kung paano dinala ng Diyos ang liwanag noong ako naman ang nasa kadiliman."
maging saksing iyon. Pahalagahan ang iyong kwento hanggang sa muli nating malalimang talakayan.